Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, mga kapanalig, kung nang nakaraang unang linggo ng ating paggagayak para sa 40 araw ng ating Kwaresma o paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ay nasilayan natin ang pag-akyat o inakyat si Jesus sa kanyang pagtutukso ng demonyo sa mga matataas na lugar. Ngayon din po, sa ikalawang linggo ng ating Kwaresma, aakyat muli tayo sa mataas na lugar. This time, sa isang bundok upang masilayan ang pagbabagong anyo or transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita na sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka,
sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit. O poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasub. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot.
At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So gaya din nga ng sabi ko kanina, umakyat na naman tayo sa mataas na lugar. So this time sa bundok, no, na kung saan nga yung transfiguration na nangyari. At ito'y pinagdiriwang natin ang transfiguration tuwing August, no. So ito po ay halos 2 beses natin naririnig ang ebanghelyong ito. So this is also very significant for us, for the Carmelites, because meron din pong ang isa naming banal na or santo na si San Juan de la Cruz or Saint John of the Cross. Meron din po siyang nailathala tungkol naman po sa ascent to Carmel, no? So kaya kami po pag nagdarasal or minsan nagninilay ay napaka-significant sa amin ang Carmel, no? So kahit hindi literal na umaakyat, pero yun po ang paraan din ng aming ang aming pagdarasal, pagninilay-nilay, pagbulay-bulay, no? So pakikipagtalamitam nga, sabi nga doon sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So in our gospel for today, no, kay Mateo, no, so isinama ni Jesus sa magkakapatid. So supposedly apat, no. So natanggal dito si Andres, no. So si Pedro, si Santiago at si Juan, no. So doon sa mataas na bundok. So doon siya ay nagbagong anyo, the transfiguration, no, sa kanilang harapan mismo. Ang kanyang mukha, narinig natin sa Ebanghelyo na nagliwanag na parang araw, at ang kanyang mga damit ay naging maputing-maputi, no, na parang liwanag, no, na busilak, no, at gayon din parang kumbaga walang kasing puti, no, ang kanyang linis, kumbaga, nung kanyang damit. So pananamit. So nagpakita rin sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At mula sa maningning na ulap ay narinig ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Siya'y inyong pakinggan. So dito ay pagninilalayan natin our 5 points dito, yung narinig natin na tinig nga doon sa Ebanghelyo. So ngayon ay ang una, ang Kwaresma, ay palagian po itong pag-aakyat natin sa bundok, no? So hindi lamang kaming mga Carmelites na umaakyat sa bundok or mga hikers, no, ang ating mga kumbaga umaakyat sa bundok. So tayo rin, no, kung meron tayong may paglalayag sa dagat, no, at yun din paglalakbay sa lupa. So kasama ito ang pag-akyat din sa bundok. Mga kapatid, mga kapanalig, ang Kwaresma ay isang pag-akyat sa bundok. Hindi basta dumadating ang kabanalan. Ito ay pinagsisikapan natin, no? Kaya nga minsan kapag tayo ay umaakyat in the north, no, sa Northern Luzon, no, so mas lalo na diyan kapag tayo ay nagko-cross going to Isabela. So bago tayo pumunta ng Isabela, meron doon yung mga paakyat-akyat pababa-baba at gayon din parang bitukang manok pa, no? So mahirap na daanan, no? Pero kailangan unti-unti, dahan-dahan, may pag-iingat yung pag-akyat at pagpunta natin doon sa lalawigan na yon. So sa pamamagitan ng ating ginagawa, ang ating 3 pillars ngayon ng ating Kwaresma, ang pagdarasal, pagpapanalangin, pag-ayuno at gayon din pagbibigay ng limos or kawanggawa, umaakyat tayo kasama nito ni Kristo kapag ginagawa natin itong 3 pillars na ito. So iniiwan natin ang ingay ng mundo at gayon din ay upang magkaroon tayo ng mas malalim na pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya nga naibahagi ko nga sa inyo, di ba, minsan bago magdasal ang mga Carmelites, meditation ng 1 oras, tapos pagkatapos ng dasal ay 1 oras din ng pananahimik or meditation, no? So yon. Sa banal na kasulatan, ang bundok ay lugar ng pagpapahayag, no? Kaya doon parang feel ng mga naririnig nating mga characters from the Old Testament, gayon din mas lalo na kay Jesus habang siya ay gusto niyang magnilay muna, magdasal, ay umakyat sa bundok, ay close, no, doon sa ating Panginoong Diyos. Doon kasi nagsasalita ang Diyos. Sa panahong ito ng Kwaresma,
inaanyahan tayong umakyat, no? Pero hindi literal na bundok, no? So sa mas malalim naman ng pagpapanalangin, mas taimtim na katahimikan, no? At mas puspusang pakikinig doon sa tinig ng Diyos. Pangalawa, ang kaluwalhatian sa gitna ng krus. Ang transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay naganap matapos ipahayag ni Jesus ang kanyang daranasin, no, na paghihirap at kamatayan. Bago niya akayin ang kanyang mga alagad patungo sa Kalbaryo, binigyan niya sila ng sulyap ng kanyang kaluwalhatian. No? So sapagkat ang kanilang pananampalataya ay masusubok doon sa paanan ng krus. Ang Kwaresma ay paghahanda natin para sa mahal na araw. Kaya ang ika-40 days ay doon sa Palaspas, and gayon din, araw ng Palaspas o linggo ng Palaspas, and this Holy Week ay yun din, ay mas maigting dapat yung ating pag-intindi sa bawat liturhiya, at yun din, hindi dapat nawawalay doon yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, yung pagninilay natin doon sa mga dinaranas o dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin ang paghihirap at kamatayan ni Kristo. Every day mula Holy Monday hanggang doon sa Easter Sunday ay iba-iba ang ating mapapakinggan na dinaranas at yun din yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ngayon pa lamang, mga kapatid, mga kapanalig, ay ipinapakita sa atin yung kanyang liwanag, ang kanyang kaluwalhatian. Ang magdurusa sa krus ay siya rin minamahal ng na anak ng Ama. Ang magdudungis sa paghihirap ay siya rin magliliwanag sa kaluwalhatian. Ito ang hiwaga ng Kwaresma. Dumadaan muna sa sakripisyo bago muling sa pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo. Dumadaan muna sa krus bago ang kaluwalhatian. Pangatlo, siya ang inyong pakinggan. So this is the center of our reflection doon sa sinabi ng Panginoong Diyos o doon sa nababalot ng ulap. Ang diwa, ito ang diwa ng Kwaresma. Hindi sinabi ng Ama na gawan niyo siya ng 3 tolda, no? So sa ibang ebanghelyo, actually dito, sumablay dito si Pedro nung sinabi ng gano'n. No? So sa ibang ebanghelyo, no, sinabi ni Jesus doon, lumayas ka, demonyo. No? Parang gano'n. No? So sumablay nga si Pedro doon. So because doon ay may parang intensyon doon na si Pedro na pigilan yung ministry or pigilan yung mangyayari kasi kay Jesus pagbaba nila sa bundok. Pero yun nga, hindi sinabi ng Ama na gawa ng tolda, ang 3 tolda sa nakita nila. Ang sinabi niya ay siya ay inyong pakapakinggan. No? Ang Kwaresma ay hindi lamang panlabas na gawain. No? Ito ay panahon ng pakikinig. Kaya we always give time. Kung nakakapagdasal tayo in ordinary days, in 1 minute, 5 minutes, no? But ngayon, bigyan natin ng oras naman ang Diyos sa mga pagkakataong ito. Kaya nga sabi ko nung unang linggo, no, so sana naman wag niyo kaming iwanan sa Holy Week, no. Yung iba kasi pag Biyernes Santo, ayun, no, 'di ba? Yun yung panahon ng veneration of the cross, pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang ilan sa atin, marami pala sa atin, no, ng mga Katoliko, ayun, mga nakabikini, nandun sa mga sa mga beaches, no, nandun nagtatampisaw sa tubig, no. So hindi nakikiisa doon sa ating ginagawang napakayaman, no, na mga liturhiya natin at yung pagkakataon natin na makilala pa natin ang ating Panginoong Hesukristo. So dito, sana ginagawa natin yung pakikinig sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Although this every year, no, naririnig natin ang Transfiguration every second Sunday, no, at gayon din the first Sunday of Lent, yung tungkol dun sa tukso, the temptation of Christ. Pero maganda sana, no, na kung napakinggan natin, pagnilayan naman natin ang mga ito. Pakikinig sa kanyang tawag sa pagsisisi. Pangatlo ay yung pakikinig sa paanyaya niyang magpatawad. Kaya yung sa atin, no, so yung mga hindi pa nakapagpatawad, no, bago tayo abutan ng takip silim ng buhay, ay igawad na natin. Pakikinig sa kanyang bulong
sa katahimikan, no? So for the Carmelites, ito yung narinig namin or narinig ni Elijah doon sa first book of Kings, no? Bulong ng simoy, the gentle breeze, no? Maganda yung sinasabi ng Diyos dito. In the silence, that is the language of God, no? Kaya kung tayo ay napakaingay, kaininong klaseng lingwahe meron tayo, no? So yan. Kaya pagnilayan natin. Marahil ang tanong sa atin, no, mga kapatid, mga kapanalig, ngayong Kwaresma ay ganito rin. Nakikinig ba tayo o puro ba tayo salita? Anong klaseng lingwahe ang ginagamit natin? Ang silensyo ba na lingwahe ng Diyos? Ikaapat, mula sa takot patungo sa pagtitiwala. Nang marinig ng mga alagad ang tinig mula sa ulap, sila ay natakot at nagpasubasog nga, no, nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus, hinipo at sinabi, tumindig kayo at huwag matakot. No? So, napakaganda yung tagpong iyon. No? Ang Panginoong Hesukristo ay nagliliwanag sa kalwalatian, ay siya rin yung yumuyuko upang hipuin, gayon din ang mga natatakot. No? So, hindi lamang yung tatlong iyon, bagkos ganun din sa atin. So, hindi nalalayo ang ating Panginoong Hesukristo. So, sa Kwaresma, maaring harapin natin ang ating mga kasalanan at kahinaan. Ngunit hindi tayo inilalantad ni Kristo upang tayo'y mapahiya. Ipinapakita niya ang kanyang liwanag upang tayo'y pagalingin sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na sa kumpisal at sa banal na Eucharistia. Hinahaplos niya tayo at sinasabing, tumindig ka at huwag kang matakot. Panglima at panghuli. Pagkatapos ng pangitain ay bumaba sila ng bundok kasama si Jesus. Ang buhay Kristiyano ay hindi pananatili lamang sa matataas na karanasan. Ito ay pagdadala ng liwanag ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay. So that's why we always share. No? Kaya yung isang verse, no, doon sa gospel na kung saan na ang liwanag, no, ang ilawan ay hindi inilalagay, no, sa ilalim ng bigasan, bagkos inilalantad ito para maibahagi sa lahat. Pagkatapos ng misa, babalik tayo sa kanya-kanyang pamilya. Pagkatapos ng misa, pupunta tayo sa kanya-kanyang mga gawain at sa ating mga tungkulin, no? Kahit Sunday, may nagtatrabaho pa rin. Ngunit babalik tayong may pagbabagong anyo sa atin. Unting-unti dapat nagbabago yung ating puso. Kaya kung masungit kayo, maldita kayo sa inyong mga kanya-kanyang opisina, hanap buhay, sana naman kapag naririnig natin ito, napapaalalahanan tayo na unti-unti sana lumalambot naman ang ating puso. No? Kumbaga, natatagpas, no? Umuurong yung ating mga sungay at gayon din mga buntot natin. No? So sana yun din ang panawagan sa atin. Ito ang layunin ng Kwaresma. No? Hindi lamang hanggang doon sa kalwalatian, hindi lang ito yung pagiging na-amaze tayo doon sa nakita natin sa ating Panginoong Hesukristo, kundi hayaan siyang baguhin din yung ating buhay, yung ating puso. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, habang nagpapatuloy tayo sa paglalakbay ng Kwaresma, umakyat tayo sa bundok sa pamamagitan ng pagpapanalangin. Makinig tayo ng mas malalim sa kanyang salita at sa ating pagbaba sa pang-araw-araw na buhay, dalhin natin ang liwanag ng minamahal na anak hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan ng sa walang hanggang kawalalhatian. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kiraroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mumuli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, nadinig natin mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos. Amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging mga tagapagpatotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga natatanging kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mo mga anak. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami matuturing umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Buhay sana'y tanggapin Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag
Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ibig. Ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon ng aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw, kawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ng Diyos, ang Reyna ng Katotohanan. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masamang pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Sa pagsasawak na ito, ang katawan ng Diyos Nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Panginoon Yesu Kristo. Sa amin, Cordero ng Diyos na
Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang minamahal na anak ng ating Panginoong Diyos, ang nagliliwanag na ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinagpapasalo mo kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagdabas-bas o pagpapanalangin din para sa mga may karamdaman. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po ay nagsusumamo upang iyong gawaran ng kagalingan ang iyong mga anak na naririto at gayon din sa kanilang mga tahanan at sa ospital na kararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan mo po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandaling ito.
Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa sandali ng mabigat na nararamdaman, naway iyong ipadama ang iyong paglingap sa kanila. Ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pakikisa sa iyong pagpapakasakit sa krus, tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. Naway maging daan ito ng kanilang kabanalan. Ang lahat ng ito ay aming hiniling mula sa iyong anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, maraming salamat din po sa inyong pakikisa sa ating misa ngayon at gayon din sa mga nagdasal na nanalangin sa amin, mas lalo na sa mga Carmelites. Katatapos lamang po ng aming 5th Provincial chapter po namin. No? So mula po ito ng February 22 hanggang kahapon po, February 27. So may bago na po kaming pamunuan at ang aming prior provincial po ay si Reverend Father Roberto Noel Rosas, Order of Carmelites. At yun din po kasama po ang kanyang 4 na konseho and our extended councils din po. So patuloy niyo rin po pagdasal po ang lahat ng mga religyoso at mga pari, mga consecrated persons po na nagbimisyon dito sa atin sa Pilipinas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mo makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahiyain na natin ang banal na misa, humayo kayong nagliliwanag at nagbago ang ating puso sa kabutihan. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.